Kabanata 121. Nang marinig iyon ni Easton, nataranta siya at nagmamadaling nagpaliwanag, "Jada, I swear to you, I've never tricked you or told you a lie before. Makakasaksi rin ang asawa ko." Si Lucy ay ganoon din ang takot na masaktan ang mga Stones, kaya itinaas niya ang isang kamay at nanumpa, "Tama. He's a nobody, and I know him very well." Walang gaanong pera ang pamilya nila noon, at pinili kong makasama si Easton dahil kinasusuklaman ko kung gaano kahirap si Severin. At nakalabas lang siya sa kulungan ilang araw na ang nakalipas. Nang makita ni Jada na tila nagsasabi ng totoo ang dalawa, tumanggo siya at sinabing, "Sige. Naniniwala ako sa iyo." Kung ganoon nga, sa loob lang ng ilang araw ay nakilala niya sina Henry at Larry. Hindi ako naniniwalang magiging maganda ang relasyon nila. Dahil sa maikling panahon lang kaming nagkakilala, I'm guessing hindi masyadong malalim ang pagkakaibigan nila. Umiling si Victor, "That might not necessarily be the case. Tingnan mo kung paano siya tretuhin ni Larry kanina. Kung ita-target natin ulit si Severin, I don't think Draco Hall will just let it slide." Saglit na nag-isip si Jada at malamig na ngumiti habang sinabi, "Baka natatakot tayo sa Draco Hall? Pero may mga pamilyang second tier na hindi natatakot sa kanila." Bumilis ang tibok ng puso ni Victor at agad siyang nagtanong, "Ang ibig mong sabihin ay ang Horsfields? At mas partikular, si Edward Horsfield?" Tumanggo si Jada na may kasamang masamang ngiti. "Minsan sinabi sa akin ni Easton na nag-alok si Edward ng $1.2 milyong sa mga Shanahan bilang doti para kay Diane. Isa lang ang paliwanag para sa kanyang pagpayag na magbigay ng ganoong kalaking halaga, na may hawak pa ring mahalagang lugar si Diane sa kanyang puso. Kung gusto nating maghiganti, ang tanging pagpipilian natin ay paglabanan si Edward kay Severin." Ang kanyang mungkahi ay nagpaningning ng mga mata ni Easton. "Tama ka, bakit hindi ko naisip iyon? Kahit ang Draco Hall ay hindi maglalakas loob na saktan ang Horsfields, at kung matutulungan tayo ni Edward na patayin si Severin, hindi ba iyan ay maituturing na paghihiganti?" Pinag-isipan ni Victor ang mungkahi at nagbigay ng kanyang opinyon. Iyon ay isang paraan upang gawin ito, ngunit si Edward ay isang hindi kapani-paniwalang mayabang na karakter, at siya ay gumagawa ng mga bagay na napakawalang ingat din. Dahil hindi siya isang mabuting tao, makabubuti sa iyo na maging mas maingat kung magpasya kang makipag-ugnayan sa kanya. "Huwag kang mag-alala, Dad. Ipaubaya mo na lang sa akin ang bagay na ito. Ang proyekto ng Liberty City ay naghahanap ng mga mamumuhunan sa lalong madaling panahon, tama? Dapat mong pagtuunan ng pansin iyon." Ngumiti si Jada nang may kumpiyansa. "Oo naman. Iiwan ko muna ang bagay na ito pansamantala at magtitiwala sa iyong kakayahan." Nakita ni Victor na ang kanyang anak na babae ay nagiging mas matino, at sa wakas ay nabawasan ang kanyang pag-aalala para sa kanya. Gayunpaman, pinag-isipan niyang muli ang mungkahi at nag-iwan ng isang huling salita ng payo para sa kanila. "Siya nga pala, kailangan mong hayaan si Edward na malaman kung ano ang gagawin sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng mga pahiwatig, kaysa sa pagkuha ng isang aktibong papel sa isyong ito. Malamang na hindi siya masaya kung naramdaman niyang ginagamit natin siya." "Relax, Dad," paniniguro ni Jada. "Nakuha ko ito." Sa tabi nila, kumunat ang noo ni Lucy sa malalim na pag-iisip bago tuluyang sinabing, "Kailangan nating tiyakin na ang plano natin ay hindi matutuklasan ng Draco Hall. Baka matakot sila sa Horsfields, ngunit tiyak na hindi sila natatakot sa atin." "Talaga?" Sumulyap si Victor nang may pagsang-ayon kay Lucy. Iyon ay isang napaka-maunawaing obserbasyon. Sa sandaling iyon, katatapos lang kumain ni Judith sa villa at medyo nag-aalala. Bakit hindi pa bumabalik si Severin? Agad namang lumapit si Diane para aliwin siya. "Don't worry, Inay. Nagpunta siya para maggamot ng pasyente. Hindi magiging ganoon kagalang si Larry sa kanya kung hindi dahil doon." Ipinahayag ni Judith ang kanyang mga alalahanin. "Gayunpaman, hindi natin masasabing sigurado. Nag-aalala ako na baka hindi sapat ang kanyang kakayahan sa medisina, at sa huli ay hindi na niya mapagaling ang nanay ni Larry.
Paano kung hindi magamot ang kanyang sakit at lalong lumala ang kanyang sakit? Ang masama pa, paano kung namatay siya mula sa kanyang pagpapagamot? Magkakaproblema si Severin kapag nagalit si Larry. Nagsimula ring mag-alala si Diane nang marinig niya ang mga alalahanin ni Judith. Ngunit ngumiti pa rin siya at sinabing, naniniwala ako kay Severin. Babalik siya kaagad. Sa sandaling iyon, isang sasakyan ang pumasok sa bakuran at huminto sa labas. Sa wakas ay nakabalik na sina Severin, Larry, at Blade. Severin, you're back. How did it go? Gumaling na ba ang nanay niya? Tumakbo si Judith kay Severin at hinawakan ang kamay nito nang makitang bumalik ito. Bago pa makasagot si Severin ay nagsalita na si Larry. Not to worry, ma'am, gumaling na ang lahat. Mr. Severin truly is a miracle doctor. Mawawala ang sakit ng nanay ko sa tulong pa ng ilang gamot. It's all thanks to Mr. Severin. Magalang din ang ekspresyon ni Severin. Hindi ko alam kung paano magpapasalamat sa inyong dalawa sa tulong ni Blade kagabi at sa tulong nyo ngayon. Haha, you're more than welcome. I'll treat you like my elder brother from now on. Tutal, prituhin mo ang aking ina. At iyon ay mas mahalaga kaysa sa anumang bagay. Tawa ng tawa si Larry. Masyado kang mabait, sabi ko. Masyadong mabait. Patuloy tayong magtulungan sa isa't isa sa hinaharap. Ngumiti si Severin. Nakatayo roon si Maurice na baka sa mukha niya ang ginhawa. Ipinakita na ang kanyang anak ay may kakayahan at may pangako, at hindi na kailangang mag-alala ang sinuman na maaaring dumating si Easton upang gumawa ng gulo sa kanila ngayong nakilala ni Severin ang isang tulad ni Larry. Sige, maghihiwalay na muna tayo ngayon. Nagpaalam sina Larry at Blade sa pamilya ni Severin at umalis na. Nakainom ka ba? Hindi naiwasang magtanong ni Diane matapos maglakad at maamoy ang mahinang amoy ng alak sa katawan ni Severin. Ngumiti si Severin. Oo, masyadong magalang si Hallmaster Larry, at sinabi ko sa kanya na ayos lang na hindi magbayad para sa mga gastusin sa pagpapagamot, ngunit pinilit niyang uminom ako sa kanya, at pinilit din niya akong ibalik. Masama ang pakiramdam ko kung tatanggihan ko ang kanyang kilos. Natuwa si Diane sa narinig. Bakit kailangan mo pang tumanggi? Buti na lang at nagkaroon ka ng pagkakataon na makilala sila ng husto. Tutal, malaki ang naitulong nila sa atin ngayon, at kahit hindi kanya bilhan ng inumin, dapat ikaw ang bumili sa kanila ng inumin bilang pasasalamat. Napangiti si Severin. Mabuti ang lahat hanggat ang aking asawa ay hindi nagagalit sa akin dahil sa pag-inom. Inilibot ni Diane ang kanyang mga mata kay Severin ngunit nagbigay ito ng medyo coquettish vibe. Ano ba yung pinagsasabi mo? Hindi naman kasi ako tigress. Hindi mo ini-expect na makokontrol ko ang bawat kilos mo at pipigilan kang lumabas para uminom, di ba? Ayos lang ako basta huwag kang lalabas na may kasamang ibang babae. Ibang mga babae, tiyak na hindi. Mayroon akong isang maamo, banal, mapagbigay, at mabait na asawa. Hindi kailanman maikukumpara ng ibang babae ang aking asawa. Ipinagyayabang ni Severin kung gaano siya ka-proud kay Diane. Naramdaman ni Diane ang lahat ng matamis sa kanyang puso ngunit inilibot pa rin niya ang kanyang mga mata nang nahihiya kay Severin. Oh, quit your nonsense. I'm not that good. Haha, pero tama siya. Mabait kang manugang. Tumawa si Maurice sa isang tabi. Ang aking ina ay sobrang ganda din. Tumangala si Celine kay Diane na may pagmamalaki. Hindi alam ni Diane kung matatawa o maiyak. Sinamaan niya ng tingin si Severin, at mahinang sinabi, ang lahat ng ugali mo, Severin, kinukuha ng anak mo. Natuto pa siyang magsalita ng matamis tulad mo. Pero nagsasabi ako ng totoo. Tumawa si Severin. Sa pagtatapos ng gabi, gayunpaman, nagulat si Severin nang makita ang anim na sexy, na nakaistilong damit na babae na sabay-sabay na lumabas sa kanilang pintuan. Ang kanilang mahaba at kulot na pinuno ang pinakamaganda sa anim. Nakasuot siya ng isang pares ng puti at casual na sapatos at maiksing maong na nagpakita ng dalawang sexing mahabang binti, habang ang iba pa niyang get-up ay binubuo ng isang puting kamiseta, isang pares ng salaming pang-araw, at dalawang malaking hikaw.
Pinaglalaroan ni Dayan si Celine sa bakuran, at napakunot ang noo niya nang makita niya ang lahat ng babaeng iyon na lumalapit sa kanya. At ikaw? Tanong niya. Ikaw dapat ang misis, tama. Humakbang ang babae at ngumiti kay Dayan. Kami ang mga bodyguard na kinuha ni Mr. Severin. Mga bodyguard. Sumeryoso ang mukha ni Dayan nang marinig iyon. Ang mga babaeng iyon lahat ay may magandang figura, at ang ilang mga babae ay may malamig na ugali, at ang iba naman ay masyadong masungit. Sila ay ganap na kabaligtaran sa kung paano ang mga bodyguard ay dapat tumingin. Severin. Nagngangalit si Dayan at hindi napigil ang sumigaw ng malakas. Anong problema, honey? Nang nagmamadaling lumabas si Severin, natigilan siya nang makita ang ilang sexily dressed na babae. Ah, sino sila? Oh, hindi ba ito ang mga bodyguards na kinuha mo? Seryoso ka bang sinasabi sa akin na hindi mo sila kilala? Sino ang sinusubukan mong lokohin? Ang nalilitong mukha ni Severin ay lalong ikinagalit ni Dayan. Naghinala siya na naghahanap siya ng mga manliligaw sa halip na mga bodyguard, at ang mga ito ay parang mga babae na naghihintay lamang na alagaan kaysa sa mga babaeng may kakayahang mag-alaga ng iba. Sa isip niya ay naliligaw na si Severin. Maayos na siya sa paninirahan sa isang malaking villa at nagkaroon ng nakakabaliw na halaga ng pera sa kamay, ngunit ang paghahanap ng mga babae at pagkuha sa kanila bilang bodyguard ay isang bagay na hindi niya matanggap. Pagkatapos ng lahat, sino ang nakakaalam kung ano ang intensyon niya sa pribado? Yung mga bodyguard na kinuha ko. Napakunot noo si Severin at nakaramdam ng pananakit ng ulo habang nakatingin sa mga babaeng iyon. Oo, pinapante kami dito ni Warren. Lumapit ang isa sa mga babae at nakangiting sabi. Siya ay mukhang medyo bata, at naglabas ng isang kabataang hangin sa kanya ng buo. Sa wakas ay naunawaan na ni Severin ang nangyayari at nakangiting nagpaliwanag kay Dayan. Ay oo, tumawag ako sa isang kaibigan para kunan ako ng ilang mga bodyguard pagkatapos na dumating ang Stones para manggulo sa atin ngayon. Nag-aalala ako na baka nasa panganib ang pamilya, kaya't nagpasya akong kumuha ng ilang bodyguard bilang proteksyon. Sa pagkakataong iyon, napakamot ng ulo si Severin sa kahihiyan, at nagpatuloy. Hindi ko inaasahan na kukuha ang kaibigan ko ng isang all-female team of bodyguards. Hindi mo maiisip na humiling na umalis, tama. Biglang nalungkot ang mukha ng dalaga. Oo, alam mo ba kung gaano kahirap kumuha ng isang tao na kunin kami? Pabor lang at tanggapin mo kami. Lumapit din ang isa pang babae. Sa di kalayuan, lumabas sina Judith at Maurice at sinubukang alamin kung ano ang nangyayari doon. Ito ang mga bodyguards na kinuha mo, Severin. Lahat sila ay mga babae. May kakayahan ba sila sa kanilang trabaho? At magkano ang gastos sa pagkuha sa kanila? Hindi naman tambo itong mga bodyguard, hindi ba? Lumapit si Judith at nagtanong. Malinaw na nag-aalala siya sa perang gagamitin sa kanila. Ma'am, itong kaibigan ng amo namin ay nagbayad na ng sahod namin. To be precise, 10 taon na kaming binayaran ng upfront. Bahagyang ngumiti ang isang babaeng may kulot na buhok at nagpatuloy. At bukod pa rito, hindi mo maaaring tingnan ang mga babae. Maaari kaming makipaglaban sa 100 lalaki nang walang anumang problema. Hindi nakaimik si Severin. Alam niyang umupa si Warren ng isang grupo ng mga bihasang individual, ngunit hindi na kailangang partikular na pumili ng magagandang babae. Inakala niya na hindi alam ni Warren na mayroon siyang asawa at anak na babae. Kung hindi, 6 na lalaki ang ipinadala sa halip na 6 na babae. 10 taon ng sahod, binayaran ng paunang. Kumunot ang noo ni Judith, at tumingin kay Severin, at nagtanong, Severin, ano ang relasyon mo sa kaibigang iyon? Paano nila kayang magbayad ng ganoon kalaking pera? Ang aming pagkakaibigan ay nabuo sa kapalaran. Tanging nasabi ni Severin. You have the final say, honey. Kung gusto mo silang itaboy, then I'll chase them away. Kung gusto mong panatilihin sila, then we'll do just that. I'm sure they're strong enough either way. Tumingin si Severin kay Dayan at idinagdag, tapos, sa tingin ko, maganda ang pagkakaroon ng mga babaeng bodyguard na magkaroon ng isang bagay.
Hindi sila magmumukhang out of place kung sasamahan ka nila sa pamimili. At mag-aalala ako kung ikaw ay may grupo ng mga gwapong lalaki sa tabi mo sa lahat ng oras bilang iyong mga bodyguard. Nilibot ni Diane ang mga mata sa kanya nang marinig iyon. It's not like I know if you or not, na sinadya mong sabihin sa kaibigan mo na pumili ng magagandang babae bilang bodyguard. Agad na sumigaw si Severin, "You're not being fair to me. I never had that kind of idea at all. Ang hiniling ko lang ay maghanap siya ng ilang bodyguards para protektahan ko ang pamilya ko." Hindi napigilan ni Diane ang pagtawa. Okay, dahil binayaran na sila ng kaibigan mo, baka tanggapin na lang natin. Pagkatapos niyang magsalita, tumingin siya sa 6 na magagandang babae sa kanyang harapan at sinabing, "Ngunit sa palagay ko ay masyadong nagyayabang kayong mga babae. Sigurado ba kayong kaya ninyong harapin ng mag-isa ang 100 lalaki? Maaari bang ipakita ng isa sa inyo ang inyong lakas ngayon?" Lumapit ang pinakabatang babae sa kanyang late teenager at tumingin sa stone lion malapit sa pinto na kasing tangkad ng isang lalaki. She then squat down and lift it with one hand. Paano ito? Bahagyang ngumiti ang dalaga at tinanong si Diane kung nasisiyahan ba siya. Bahagyang bamuka ang mapupulang labi ni Diane at tinakpan niya ang kanyang bibig. "Ikaw, masyado kang malakas." "Goodness me," napalunok si Maurice. "Ang lakas mo lang ay wala sa mundong ito. Dapat napakataas din ang sweldo mo." Dati naramdaman din niya na lahat sila ay mukhang masyadong pampered para maging bodyguard, pero ang lakas talaga ng loob nila. "Huwag kang mag-alala, tatay. Binayaran na sila. Mas ligtas na ngayong nandito sila para sasama kasama ka sa tuwing lalabas ka sa hinaharap. Makakapagpahinga na rin ako sa wakas." Nakangiting sabi ni Severin. Isang mapurol na kalabog ang narinig habang inilalagay ng batang babae ang batong leon sa lupa. Parang bahagyang yumanig ang lupa. Pinunasan niya ng alikabok ang kanyang mga kamay, lumapit, at ngumiti kay Diane bago sinabing, "Ma'am, ako ang pinakamahina sa 6. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong hilingin sa isa sa kanila na bigyan ka ng isa pang demonstrasyon." "Gagawin ko." Tumayo ang isa pang babae at lalakad na sana. Hindi. Pinagkakatiwalaan na kita. Naninigas ang takot ni Diane. Nang makawala siya sa gulat ay ngumiti siya ng alanganin. "Sino nga pala ang nag-hire sa inyo? Nakapagtataka na makakahanap siya ng mga bodyguard na kasing lakas nyo." Ang pinakamaganda ay ngumiti at sinabing, Siya ay isang tao na nasa tuktok ng mundong ito. Siya ay napakalakas." "Ganun ba?" Nag-aalinlangan si Diane. Bagamat ang mga babaeng iyon ay may mga kasanayan, sila rin ay napakahusay sa pagyayabang. "Nga pala, magpapakilala ako. Wendy Newman ang pangalan ko." Lumapit ang leader nila at nagpakilala. "Akin si Lily Sloan." Matamis na ngumiti ang dalaga sa kanyang late teenager. "Ang pangalan ko ay Kira Redmond," sabi ng pinakakurbadong babae sa dami. "Ako si Abigail Reed. At ako si Bailey Wild. Ang pangalan ko ay Naomi Jensen." Humakbang silang 6 at nagpakilala. "Kung tungkol sa inyong mga silid, maraming walang laman sa itaas at ibaba. Huwag mag-atubiling pumili kung alin ang gusto nyo." Sinabi ni Diane sa kanila, "Mag-ayos kayo sa bahay. Maaari ka ring sumama sa amin sa almusal, tanghalian, at hapunan kung gusto nyo. Salamat sa offer, pero bodyguard lang kami. We'll be fine with settle our meals by ourselves." Ngumiti si Lily. Gumagana rin iyan. Pumayag naman si Diane nang mapilitan sila. Matapos pag-isipang mabuti ni Severin ang kanyang sitwasyon, sinabi niya sa kanyang mga magulang, "Nay, tatay, dahil may mga bodyguard na tayo ngayon, maaari na lang akong kumuha ng mga katulong bukas. Kakailanganin natin ng mga taong maglilinis ng bahay at magluto para sa atin. May hilera ng mga bahay sa likod na partikular para sa mga katulong, at sayang kung iiwan na lang ang lugar na walang laman." Inilibot ni Judith ang mga mata kay Severin. Napakasayang ng pera kung mag-hire ng napakaraming tao. Nakangiting sabi ni Severin, "But having more people around would be good too. It will be far below
normal living standards if we didn't hire any servants for such a big villa. Besides, we're rich now. Sige, ikaw na ang tumawag. I guess I'll just enjoy my life in the future. Sabi ni Judith sa tuwang-tuwa at nagpapasalamat na tono. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 125. Kinaumagahan, lalabas na sana si Severin at tingnan kung makakapag-hire siya ng ilang katulong nang hindi inaasahang dumating sina Felicia, William, at Megan. Oh, ang mga in-laws natin. Halika at maupo kayo. Nang makita sila ni Judith ay agad siyang umakbang at masiglang binati. Bagamat nagkaroon ng away noong huling dumating ang kanilang in-laws, technically family pa rin sila. Agad naman silang sinalubong ni Maurice nang nakangiti. Hello, Felicia, lumabas kami kahapon at bumili ng masarap na tsaa. I'll make some for you in a bit. There's no need to be so polite. We're all family, after all. Bahagyang nahiya si Felicia nang sabihin iyon ni Maurice at agad naman itong sinagot ng magalang. Sa pagkakataong iyon, lumabas ang 6 na magagandang babae sa likod ng bahay ni Diane. Ano ang pakikitungo sa lahat ng mga babaeng ito, Severin? Tanong ni Megan kay Severin bago pa makapagsalita si Felicia. Tiningnan niya ang lahat ng babaeng iyon at nakita niya kung gaano sila kaganda. Ang ilan ay mukhang ganap na mga sweeties, ngunit lahat sila ay pantay na kaakit-akit. Nag-hire kami ng mga bodyguard. Awkwardly nang umiti si Severin, at medyo kakaiba din ang ekspresyon niya. Hindi man lang mukhang bodyguard ang mga babaeng iyon. Lahat sila ay napakabata at energetic, kasama ang isang pares sa kanila na nakasuot ng maikling maong na nagpapakita ng kanilang mahaba, balingkinitan, at patas na hita. Bodyguards. Not bad. May pera ka para kumuha ng bodyguards. Itinakip ni Megan ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib at ngumisi. Bakit lahat sila babae? Kaya ba nilang makipag-away kapag mukha silang maselan? Huwag mo silang maliitin, Megan. Nakikita mo ba yung batong estatwa ng leon sa pasukan? Kahit sino sa kanila ay kayang buhatin ang estatwa na iyon gamit ang isang kamay. Malakas ba yun para sa iyo? Nakangiting sabi ni Diane. Lumingon si Megan at nakita niyang mas matangkad sa kanya ang estatwa ng halos isang ulo. Malinaw, hindi siya naniniwala. Hehe, hindi ko alam na mayabang ka rin pala, Diane. Hindi ako naniniwala kahit kaunti. Ngumisi si Megan at sinabi sa pinakabatang babae. Pumunta ka doon at ipakita mo sa akin. Napakasama ng ugali ni Megan noong panahong iyon, na labis na ikinagalit ni Lily. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib at ngumiti ng masama. Bakit ko gagawin ang sinasabi mo? You're not my boss. Sagot ko lang sa amo ko at sa asawa niya. I don't have to listen to your demands. Ikaw, galit na nagngangalit si Megan, na pinandilatan ang batang bodyguard na nasa harapan niya, at sinabing, bodyguard ka lang. How dare you talk to me like that? Bodyguard ako, pero hindi ako bodyguard mo. Maaari kong piliing baliwalain ang mga kahilingan mo kung gusto ko. Sinamaan naman ni Lily siya ng tingin. Hindi nakaimik si Megan. In the end, she could only look at her sister, and complain, look. Can't you see the kind attitude have your bodyguards? Ganito ba ang klase ng mga tao na gusto mong kunin? You should have hired guys. At least hindi sila magiging masuwayan gaya ng mga babaeng ito dito. To her surprise, Diane smiled softly and said, I think Lily is right, though. She's the bodyguard that Severin and I hired, so they have no obligation to listen to you. That's why there are bodyguards and not the Shanahan's bodyguards. Hindi nakaimik si Megan. Galit na nagngangalit ang kanyang mga ngipin at hindi alam kung paano pabulaanan si Diane. Ang tanging nasabi niya ay, kung ako ang tatanungin mo, malamang na nasusuka sila sa kanilang trabaho at natatakot lang silang ipakita ang kanilang mga kakayahan. Kahit natuto sila ng isa o dalawang bagay, malamang na palabas lang ito. Sa nakikita ko, kumuha si Severin ng mga bodyguard na mukhang magagaling ngunit walang magawa.
Kailangan mo ring mag-ingat, Diane. Baka nakikipag-bodyguard lang si Severin sa mga magagandang ito. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Galit na galit si Lily. Siya at ang iba pa niyang 5 kasama ay hindi basta-basta na mga tao sa kalye, kundi mga junior general na nag-ambag ng malaki sa kanilang bansa noong panahon ng digmaan. Kung hindi sila personal na pinuntahan ni Warren, hinding-hindi sila magdedesisyon na magsilbi bilang bodyguard ng iba. Bukod dito, si Wendy ang pinakamaganda sa 6 at ang pinunuri nila ay walang iba kundi ang apo ni Chase Newman, isa sa 4 na dakilang bayani sa digmaan. Matapos malaman ni Wendy na gusto siyang ipakasal ng kanyang lolo sa isang binata, naintriga siya kung sino ang binatang iyon. Sa kasamaang palad, tinanggihan ng binatang iyon ang kilos ng kanyang lolo at tinanggihan siya ng diretsyo kahit na hindi pa niya ito nakilala. Hindi yun napagtanto ni Wendy at nakaramdam siya ng matinding pagkabalisa nang mangyari iyon. Nang sabihin sa kanya na kailangan ng binata ang isang bodyguard, hindi na nagdalawang isip si Wendy na lumapit kay Warren at ipinahayag sa kanya na gusto niya ang posisyon na iyon. Sa totoo lang, nagpasya lang si Wendy na kunin ang trabaho para lamang makita ang malapit na banal na pag-iral na kahit na ang kanyang lolo at si Warren ay pinahahalagahan at iginagalang ng husto. Bukod pa rito, gusto rin niyang subukan kung ang isang kaakit-akit na katulad niya ay maaaring makakilos sa puso ng binata. Pagdating ni Wendy doon, naiwan siyang tulala ng matuklasan niyang may asawa at anak na ang binata. It was all wishful thinking on her part when she considered seducing him. Si Severin ay nagpakita ng kaunting sigasig sa kanilang 6 nang sila ay dumating, na nangangahulugang mahal ni Severin ang kanyang asawa. Para sa record, maraming tao ang nag-ambag ng malaki sa Darcia sa panahon ng digmaan, at ang mga nag-ambag ay nahahati sa ilang antas ayon sa kanilang mga merito at kakayahan sa pakikipaglaban. Sa pangkalahatan, sa pagsasalita, ang paghirang bilang isang junior captain o isang senior captain ay sapat na mabuti dahil ang mga posisyon ay itinuturing bilang isang simbolo ng kaluwalhatian. Ang mga mas malakas kaysa sa isang kapitan ay mga junior generals at senior generals. Sa itaas ng mga general ay mga pinuno ng digmaan, at ang gayong mga tao ay napakakaunti. May isa pang kategorya na mas malakas at mas makapangyarihan kaysa sa isang pinuno ng digmaan, at iyon ay ang 4 na dakilang bayani sa digmaan, na kilala rin bilang mga Diyos ng digmaan o ang 4 na mga dakilang Diyos ng digmaan. Sa 6 na kababaihan na nagtatrabaho bilang mga bodyguard para kay Severin, si Wendy ang tanging senior general at ang iba pang 5 ay junior generals. Kung hindi sila nagsuot ng ordinaryong damit, nag-makeup, at nagpalit ng kanilang hairstyle para hindi makilala, madaling sabihin na sila ay may mataas na katayuan sa lipunan kaysa sa karamihan ng mga tao. Nang siraan ni Megan si Lily at ang iba pa sa pakikipagrelasyon kay Severin, natural na sa kanilang 6 na hindi masaya. What's the matter? Cat got your tongue. I hit the bullseye, di ba? Lalong naging proud si Megan nang makita niyang nagagalit si Lily. Naikuyom ni Lily ang kanyang mga kamao. Kung si Megan ay isang random na tao, siya ay natamba na sa lupa at binugbog sa isang pulpol. Gayunpaman, alam niyang hindi ordinaryong tao ang amo nila, at ang babaeng naninira sa kanya ay hipag ng kanyang amo. Ang mga kadahilanang iyon ang nagtulak sa kanya na hawakan at ibalik ang galit sa puso niya. Enough with your wild accusations, Megan. Papaalisin kita rito kung patuloy kang gagawa ng walang basehan na paninirang puri. Hindi na nakayanan ni Diane ang masasamang salita ng kapatid. Tumango si Severin. Pumunta ba kayo dito para lang magsalita ng masama tungkol sa mga bodyguard ko? Kahit na kinuha ko sila bilang bodyguards, that doesn't change the fact that they're human beings with dignity. I hope you'll watch your words para hindi tumawid sa linya sa mga sinasabi mo. Walang masama kung manahimik ka, Megan. Bakit lahat kayo nagagalit sa mga bodyguards? Bulyo ni Felicia nang makitang hindi masyadong natuwa sina Diane at Severin sa nangyari. Ngumiti siya sa kanila, at inalala ang dahilan ng kanilang pagbisita, at sinabi kay Severin, sigurado akong natatandaan mo ang pastahan natin, di ba? Napangiti si Severin nang sumagot kaagad, syempre. Pero 2 o 3 araw pa lang. Masyado na ba kayong nababalisa?
Tiniyak ko sa inyo na ang 7.5 milyong doti ay magiging handa para sa inyo sa loob ng 1 buwan. Bilang tugon, nagmamadaling sinabi ni Felicia, hindi iyon. Hindi kami nagpunta rito para madaliin ka. May isa lang kaming dapat sabihin sa iyo. At ano itong ibang bagay? Kumunot ang noo ni Severin at bahagyang naguguluhan. Sandaling huminto si Felicia bago sinabing, nananatili pa rin ang dating taya natin, pero magdaragdag kami ng isa pa. Dagdag na kondisyon. Isa pang dagdag na kondisyon. Ano ang ibig mong sabihin? Sumeryoso ang mukha ni Severin. Ang isang taya ay magkakabisa kapag tinanggap ng magkabilang panig ang mga paunang kondisyon, at walang pagpapalit ng mga tuntunin ang pinapayagan. Sinasadya ba ninyong pahirapan ako dahil alam ninyong mananalo ako? Nadama ni Diane na hindi sila makatarungan kay Severin at agad na sinabi kay Felicia, hindi mo basta-basta maaaring baguhin ang mga tuntunin ayon sa gusto mo, Mom. Ang kasunduan ay 7.5 milyon. Sinasabi mo ba ngayon sa amin na ito ay masyadong maliit? Hehe, hindi naman. 7.5 milyon ay madami. Hinding-hindi ako mangangarap na magkaroon ng ganoong kalaking pera. Hamalakhak si Felicia. Ang dagdag na kondisyon na nais kong idagdag ay hindi ka pinapayagang ibenta ang villa na ito upang mapalakam ng pera para sa doti. Makatarungan ba iyon? Hindi ako pinapayagang ibenta ang villa. Bakas sa mukha ni Severin ang pagtataka. Wala siyang balak na ibenta ang villa. Ito ay isang napakagandang piraso ng ari-arian na matatagpuan sa isang madiskarteng lugar at medyo tahimik din. Walang dahilan para ibenta niya ito lalo na't bigay ito sa kanya ni Henry bilang pasasalamat. Kung ibinente niya ito, kung gayon ito ay katumbas ng isang napakalaking pagpapakita ng kawalang galang. Kung mangyari man iyon, baka isipin siya ng ibang tao bilang isang taong mahilig mag-take advantage sa iba. Tama iyan. Agad na katwiran ni Felicia. Saan ka titira kung ibebenta mo ito? Binigyan ka nito ni Mr. Henry bilang pasasalamat. Ang pagbebenta nito ay parang sasampal sa mukha ni Mr. Henry. Tsaka, ayokong tumira ang anak ko sa sirang bahay pagkatapos kayong ikasal. Kailangan mong ibigay sa amin ang doti nang hindi ibinebenta ang villa na ito. Oo, kung gusto mong manalo sa taya sa akin, kailangan mong maglabas ng mas maraming pera. Matagumpay na sabi ni Meghan. Kung hindi mo kaya, iiwan mo si Diane para makasama niya ang isang rich kid na tulad ni Edward. Kahit na hindi gaanong nag-alok si Edward ng pera gaya ng ginawa mo para sa doti, pero lagi siyang nakakakuha ng mas marami kung gusto niya. Ikaw naman, malamang nagyayabang lang. Higit sa lahat, si Edward ay nag-iisang anak ng Horsfields, so I take it you're smart enough to know what that means. Huwag kang mag-alala, hindi ko sadyang ibenta ang villa na ito sa simula pa lang. Tumawa si Severin, at direktang sinabi kay Felicia, bakit ko naman gagawin kung ang lugar na ito ay napaka-komportableng tirahan? Kung ibinenta ko ang lugar na ito, saan ko ititira ang pamilya ko sa hinaharap? Ayokong manatili ang asawa ko sa lugar na mas masahol pa dito. Huwag mag-alala tungkol sa pera para sa doti. Makukuha mo. Medyo nawalan na ng katinuan si Felicia nang sabihin yun ni Severin. Bagaman nakatira siya sa isang villa kasama ang kanyang asawa at ang kanyang anak na babae, ito ay isang maliit na townhouse lamang kung ihambing sa villa ni Severin. Ginawa lang ni Severin ang ganoong pahayag dahil sa pagmamahal kay Diane. Hindi magagalit sa kanya si Felicia dahil doon, at wala rin siyang mahanap na dahilan para pabulaanan ito. Easy for you to say. Saan mo kukunin ang lahat ng pera nang hindi ibinibenta ang villa? At hindi mo ba sinabi na gusto mong mag-organisa ng isang engranding kasal para sa kapatid ko sa hinaharap? Ngumisi si Meghan. Sa palagay ko ay sinasadya mo lang na gumawa ng mga dahilan para hilahin pa ito. I'm sure you'd more than happy to drag this out as long as you can since there's still more than 20 days remaining. Hindi na hinintay ni Diane na magsalita pa si Severin at nagkusa na siyang sumagot. You don't have to worry so much, Meghan. Makukuha ni Mommy ang 7.5 milyon na ipinangako ni Severin. Not a cent less. Ang kailangan mo lang gawin ay maghintay.
Ang pera ay ililipat sa account ni Mommy noon. Kailangan lang niyang ibigay sa kanya ang account number. Mayroon ba siyang ganoon kalaking pera? Medyo natarante si Megan nang makita niya ang confident na ekspresyon ni Diane. Kung tutusin, masyadong kalmado si Diane, at malamang na hindi siya gagawa ng ganoong matatag na deklarasyon kung walang pera si Severin. Oo naman, huwag mong maliitin ang asawa ko. Ngumiti si Diane, at lumapit kay Severin, at ikanawit ang braso nito sa braso nito. Sa aking paningin, si Severin ay 1,000,000 beses na mas mahusay kaysa kay Edward. Tuwang-tuwa si Severin, walang pag-aalinlangan dahil ito ang unang pagkakataong nagkusa si Diane na hawakan siya sa braso at tawagin siyang asawa. Sa sandaling iyon, naramdaman niya na ang kaligayahan ay maaaring minsan ay unti-unti, pagkatapos ay sabay-sabay. Nakangiti sina Judith at Maurice, na nakatayo sa isang tabi, at nagpalitan ng tingin sa bawat isa at sa iba pa matapos na maging saksi sa nangyari. Si Wendy naman ay medyo nakasimangot. Tunay na isang mabuting babae si Diane, at lalong kapansin-pansin ang kanyang kabaitan, pagiging mapagbigay, at ang partikular na kaakit-akit ng ngiti na mayroon siya. Bagamat hindi pa rin lubusang naalis ni Wendy ang katotohanang tinanggihan siya ni Severin sa pamamagitan ng kanyang lolo, sinimulan na niya itong tanggapin at medyo naging kalmado ang kanyang puso. Talaga, tuwang-tuwa si Felicia at agad na kinuha ang isa sa kanyang mga libro sa bangko. Pagkatapos ay naglabas siya ng panulat, at isinulat ang account number sa isang piraso ng papel, at ibinigay kay Severin. Tapos parang nagbago na talaga ang tingin niya kay Severin. Nako, mahal kong manugang. Maghihintay ako sa iyong mabuting balita. 20 araw pa ang natitira, kaya't sana ay mapatunayan mo ang iyong sarili sa halip na payagan ako. Walang pagpipilian si Severin kundi tiisin ang paghuhukay ng ginto ni Felicia. Sinagot niya ito ng isang mahinang ngiti, relax. I am a man of my word. Okay, naniniwala ako sa iyo. Huwag mo akong pababayaan, okay. Tumango si Felicia. Kahit na iyon ang pangunahing dahilan ng pagpunta namin dito, may iba pa kaming gustong pag-usapan. Tungkol ito sa proyekto ng Liberty City. Sinabi ni Stanley na kakayanin niya ito, ngunit umaasa akong hindi niya kaya. Liberty City. Natarante si Severin at walang ideya kung ano ang nangyayari. Sa sandaling iyon, sumulong si William at sinabi kay Severin ang lahat tungkol sa Liberty City. After that, he explained, that is the reason why we'd prefer it if Stanley met with failure in his na subukang makakuha ng kota. Kung hindi niya ito magawa sa loob ng linggong ito, natural na bumaling sa iyo ang nanay ko. Umaasa siya na matutulungan mo ang mga Shanahan sa bisa ng relasyon ninyo ni Mr. Henry. Kung kakayanin mo, tapos mas pahalagahan ka niya, at baka mas pahalagahan din niya si Diane. Baka tuluyan na niyang hayaan si Diane na magtrabaho sa kumpanya ng pamilya. Napasimangot na lamang si Severin nang malaman niya ang iniisip ni na Felicia at William. Sa totoo lang, hinding-hindi niya kayang gugulin ang lahat ng pera niya kahit na hindi na siya muling pumasok sa trabaho sa buong buhay niya. Ayaw na niyang magtrabaho muli si Diane dahil sobra ang paghihirap nito para sa kanya nitong mga nakaraang taon. Kung hindi siya natakot na takutin si Diane sa kaalaman kung gaano karaming pera ang pag-aari niya, hindi niya ipapakita dito ang 300 milyon lamang para patunayan sa kanya na siya ay may pera. Ipinakita lang niya sa kanya ang halagang iyon para mapanatag ang kanyang kalooban. Nanatili siyang tahimik ng ilang segundo at pagkatapos ay tinanong si William, umaasa ka bang babalik sa trabaho si Diane? Nang marinig ito, diretsyong sinabi ni Megan, na kanina pa nagpipigil ng galit sa kanyang puso, kakayanin mo bang alagaan ang kapatid ko kung hindi siya papasok sa trabaho? Gusto naming mamuhay ng mataas na uri, at hindi ordinaryong buhay. And on that note, hindi problema ang sobrang pera, di ba? Sumulyap si Severin kay Megan at hindi mapakali sa katigasan ng ulo nito. Sa halip, tumingin siya kay Diane at sinabing, gusto mo bang makasama ang matandang babae para makabalik ka sa trabaho? Napaisip si Diane sa tanong niya. Ang pagkuha sa mabuting panig ng matandang babae ay isang bagay na hindi ko kailanman naisip. Ang sugat ng aking nakaraan ay sariwa pa rin.
Ngunit tungkol sa trabaho, gusto ko talagang bumalik sa trabaho, kung makabalik lang kay Stanley. Tama, agad na sabi ni Meghan. Naging mali ang pamamahala sa kumpanya pagkatapos maging general manager si Stanley. Pinalitan niya ang ilan sa mga mas mababang antas ng mga tao sa kanyang mga tauhan, na karamihan ay pawang mga bootlickers na marunong lang magmayabang ngunit hindi makagawa ng magandang trabaho sa trabaho. Nagalit din si Felicia nang mabanggit ang pangalan ni Stanley. Lagi niyang pinagmamasdan ang pag-agaw sa posisyon ni Diane, at nag-aalala siyang mamanahin ni Diane ang ari-arian ng mga Shanahan. Ang masaklap pa, nagpupunas siya ng asin sa sugat kapag si Diane ay pinalayas sa pamilya at madalas na nagluluto ng mga random na dahilan para ibawas ang buwan ng allowance na ibinibigay sa amin ng mga Shanahan. Si Jared at ang kanyang ama ay nalipat na sa bahay ng kanyang ama na nabawasan din ng malaki. Pagkaraang marinig yun ni William, ngumiti siya ng pilit at sinabing, hindi pa iyon ang katapusan nito. Pumikit tayo sa lahat ng mapang-asar niyang pananalita sa atin, ngunit ang pinakamasamang bagay na ginawa niya ay ang pribadong sabihin sa ilan sa kanyang mga kaibigan mula sa parehong industriya na iwasang kunin si Diane pagkatapos niyang maalis sa pamilya. Kaya naman hindi siya makahanap ng disenteng trabaho at kailangan niyang maghatid ng pagkain. Nang marinig yun ni Severin, sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit gusto ni Diane na bumalik sa trabaho. Una sa lahat, walang alinlangang bahagi pa rin siya ng pamilya Shanahan. Kahit na ang matandang babae ay galit na galit ilang taon na ang nakakaraan at pinalayas siya bilang isang resulta, si Diane ay maaaring hindi nagalit sa kanya kung masyadong maraming taon ang lumipas. Pangalawa, kung pipiliin ni Diane na bumalik, ang pangunahing dahilan niya ay ang puntiryahin si Stanley, ang kanyang pinsan. Ginamit niya ang lahat ng uri ng dirty tricks para bigyan ng masamang buhay ang pamilya ni Diane, at lalo na si Diane. Kaya natural na umaasa si Diane na bumalik at ilabas ang kanyang galit kay Stanley at maghiganti sa ginawa niya sa kanya. Walang saysay na sinabi ni Diane, I don't hate Lola all that much, to be honest. Habang siya ay walang awa noong araw, inaamin ko na ikinahihiya ko ang mga Shanahan noong nabuntis ako sa labas ng kasal. Pababa na ang kumpanya natin, at malapit na itong mamatay kung pahihintulutan siyang magpatuloy. Ayokong makita ang kumpanya natin sa ganitong kapalaran. Oo, hinahangaan ka ng lolo mo, ngunit, sa kasamaang palad, namatay siya dahil sa sakit. Napakabuti kung nabubuhay pa siya. Napaluha si William. Ang matandang babae ay may posibilidad na mas pinapaboran ang mga lalaki. Sa sandaling makick out ka sa Shanahan, agad niyang ginawang general manager si Stanley. Nakuha ko na ngayon. Tumango si Severin. Kung gusto mong bumalik at magtrabaho sa kumpanya, kailangan mo lang maghanap ng paraan pabalik. Pero sa tingin ko hindi ka pa rin ilalagay ng matandang babae sa posisyon ng general manager kahit na matutulungan ko ang mga Shanahan na makakuha ng kota sa proyekto ng Liberty City. Mas okay din ang pagiging normal na manager. Mas mabuti na ito kaysa sa kasalukuyang sitwasyon, kahit papaano. Hanggat may masasabi si Diane sa mga Shanahan, hinding-hindi maglalakas loob si Stanley na itulak tayo ng ganito. Diretsyong sabi ni Felicia. Kabanata 130, gayunpaman, umiling si Severin. Kung gusto niyang bumalik sa kumpanya, ang tanging paraan ay ang maging general manager. Ang pagiging manager lang ay magbibigay kay Stanley ng lahat ng awtoridad na pahirapan ang mga bagay-bagay para sa iyo na ang layunin ay tanggalin ka. Tama ka, siya ay isang napakasamang tao. Tumango si Felicia bilang pagsang-ayon, ngunit agad na sumimangot at sinabing. Ngunit malamang na hindi pa payag ang matandang babae. Haha, she'll have to agree if she doesn't have a choice. Natatawang sabi ni Severin at dagdag pa. Don't worry, ipaubaya mo na lang sa akin. Hehe, easy for you to say. Stanley's no idiot, sabi ni Lola, bibigyan daw siya ng 1 linggo. Kung hindi pa siya nakakasecure ng kota, lalapitan kanya para humingi ng tulong. Naiintindihan mo naman kung ano ang ibig sabihin nito, di ba? Mas pinapahalagahan niya si Stanley. You're just a last-ditch option. Ngumisi si Meghan.
At saka, wala nang utang na loob sa iyo si Mr. Henry pagkatapos niyang ibigay ang villa. Napakahalaga ng kota para sa Liberty City at malayo sa pagiging simpleng mga proyekto lamang. Alam ng Diyos kung ilang milyon ang halaga ng bawat kota. Ito ay ang pag-asa ng hinaharap na pag-unlad na isinasaalang-alang ng lahat. Naiintindihan mo ba iyon? Hindi ko akalain na si Mr. Henry ay mag-abala pa na aliwin ka. Ang matinong obserbasyon ni Meghan ay nagparamdam kay Felicia na parang napakaliit ng pag-asa ni Severin, ngunit sinabi pa rin niya, hindi ito makakatulong. Wala tayong magagawa kundi subukan na lang ito. Kung hindi ito magawa ni Stanley, mas mabuti na pabayaan si Severin sa pagkakataong yun kaysa hindi subukan. Paano kung swertihin siya kay Mr. Henry? Talaga bang maglalagay tayo ng pag-asa sa isang nawawalang layunin? Tumawa si Meghan. Malinaw na hindi siya optimistiko tungkol sa mga pagkakataon ni Severin. Nga pala, dahil nandito kayong dalawa ngayon, bakit hindi muna tayo kumain bago kayo umalis? Masama ang pakiramdam ko nang umalis kayong lahat nang hindi kumakain noong isang araw. Awkward na sabi ni Severin nang maisip niya kung paano niya naasar si Felicia at iba pa noong isang araw. Hehe, okay. Now that I think of it, hindi mo pa kami tinatrato ng pagkain. Tumawa si Felicia. Dahil ibinaba ni Severin ang bank account, pakiramdam niya ay may pag-asa pa para sa $7.5 milyong. Kung tutusin, bagamat mayaman ang pamilya ni Edward, wala siyang magandang ugali. Higit sa lahat, palagi siyang may kahanga-hangang kagalingan sa tuwing nakikilala niya ang mga ito. Ang isa pang punto ng tala ay si Celine, ang anak na isinilang ni Diane ay nasa 4 na taong gulang na. Kung makakaisip si Severin ng Doty, pakiramdam niya ay napakagandang pagpipilian din ni Severin. Maghintay, bigla namang ngumiti ng nakakaloko si Meghan. May anak ka sa kapatid ko, kaya kung pwede mong i-fork out that dowry, you'll end up being my brother-in-law anyway. Since this is the first time that you're treating us to a meal, you can't possibly think of cooking at home, right? Kakain tayo sa labas. Kailangan yan. Agad namang humakbang si Judith at nakangiting sinabing, tama si Meghan. First time mong magpakain sa mga in-laws mo, kaya ang pagkain sa labas ang tamang gawin.